Yo, what's up mga kabay na, panibagong araw na naman at para gampanan uli itong pagkabuhay na ito ay andito na naman tayo sa nyugan. At ayan si Mrs. nagdidikit ng pantagpi sa kaldero sa ibabaw ng yero para pag umulan ay walang tulo at pihado panigurado. Walang sala, walang kwarto, walang tulo. At yun pala mga kabay na, habang tatagtag si Mrs. dyan ng pandikit sa bubong ay may kaunti akong istorya. Alam nyo ba dito sa nyugan kung saan napakaraming nyug ay mahilig kaming maggata ng ginataang talbos ng bunot. Alam nyo kung ano yung bunot? Yun ay yung parte ng nyug na makikita mo sa lugar na kung saan marami ang nyug. At alam nyo ba mga katibak na napakasarap magtambay dito sa nyugan? Bukod sa tahimik, ang lugar ay hindi pa maingay. Marami kang maririnig na kung ano-anong huni ng ibon pero hindi siya maingay. Although maingay din pala. Although? Panis. Galing yung sa dictionary ni Pinsa. Kilala nyo ba si Pinsa? Si Pinsa yung nakaimbento ng mismong nyugan kasi ang nyugan ay talagang nanggaling sa word na nyuga. Yung nyuga, dating word na uga. Uga, inansanga, uga. Yun mga katibak, doon talaga kasi nanggaling. Ayun, marami kayong malalaman tungkol sa akin at habang patagal ay palaon palalim yung gabi, mga ganun. Malupit yun, malupitin. At yun mga katibak, isa pang bagay na masarap kapag nandito ka sa lugar kung saan tawagin ay nyugan. Masarap dito yung tinatawag na mura. Mura dito ata sa probinsya, pero sa Maynila ang tawag ata nila ay buko. Pero yun ay parihas laang na salitang Tagalog. Magkaiba laang siguro ng tawag depende sa lugar na kinagisnan. At isa pa mga katibak, ang dami ng kaiisa. Siguro mga patatlo na. Masarap din talaga dito mamuhay sa nyugan kesa sa syudad. Alam nyo kung bakit? Dito sa nyugan kasi ay walang gaanong sasakyan. Alam nyo kung bakit? Alam nyo yun kung bakit. Di ko na kailangan sabihin pa. Parang ang bobo nyo na nun. Charing. Charot. Ito naman. At isa pang makatotohanan ng istorya, mga kabay na, dito sa nyugan, dito madalas ang tinatawag na tupada sa amin o tagpo-tagpuan. Alam nyo ba kung ano yun? Doon namin pinaglalaban yung bawat alagang mga manok. Kung isa kang magmamanok, napakaalam mo yan. At saka alam nyo ba na iba yung saya sa probinsya tsaka sa Maynila? Diba? Kasi dito sa probinsya, tahimik, payapa. Sa Maynila, hindi ko alam. Di pa ako nakapunta dun. Pero bukod sa biro, joke lang, masaya talaga mamuhay dito sa probinsya. Lalo na kapag nandito ka sa province. Kasi marami dito magagandang tanawin. Magagandang alaalang balikan. At saka napansin nyo ba na yung mga taga Maynila ay talagang sinasadya yung probinsya? Maranasan lang kung ano yung buhay na meron sa probinsya. At isa na rin yung patunay na talagang magandang manirahan sa probinsya. Kaya hinihikayat ko po lahat ng taga Maynila na lumipat na dito sa bayan ng Oriental Mindoro. Ay, mali. Ito po pala ay probinsya ng Oriental Mindoro, bayan ng Gloria, kung saan nakatira si Poncio D. Balbuena alias Batong Hudlum, ikiskis sa bato, kislap. Kislap ng iyong mga mata, hindi kayang limutin. Yun mga katibak, kilala nyo baga kung sino yun?
Yun ay ang aking kababata na di ko pa nakikita simula pagkabata. At saka nga pala, gusto ko lang sabihin na nung bata pa ako, dito rin kami nakatira sa probinsya, pero maliit pa ako noon, di pa ako malaki. Tsaka alam nyo ba, dito sa probinsya ang dali lang kumita ng pera basta may trabaho ka. At saka madali lang ding magkaroon dito ng bahay basta may sarili kang lupa at mga materyales para makapagsimula kang makapagpagawa ng bahay. At ang kuwain mong panday ay si Pedro Panday. Yun ay taga Kwan, Masbati. At yun pala mga katibak. Hanggang sa susunod muli natin pagkikita. Hanggang dito na lang ang aking pamamaalam.